ni Gael, ni Jericho Rosales dun sa Jesus of Love. Tapos hanggang sa yung character ko, sobrang nasaktan doon. Tapos yung tatakbuhin ng kwento nga na parang yun, may bagong darating. So pag pinakinggan nyo siya, kwento ng Bridges of Love yung kanta. Kanta ni Mia, yun yung hashtag ko din eh, kanta ni Mia. Kala ko deja vu siya. Ha? Kala ko deja vu. Hindi naman po. Matagal na yan nagawa. So, habang kinakanta mo yung song, ano yung pakiramdam mo? Kumusta yung yung emotion mo? Hindi. Actually, hindi siya kanta ni Maha eh. Hindi. Pag kinakanta ko siya, parang nag-iisip ako ng pwedeng ako si Mia, pwedeng, alam mo yun, parang iniisip ko ako yung ibang tao na kino-question nga yung pag-ibig, bakit gano'n. Kasi sa personality ko naman, sa totoong buhay ako, hindi ko naman kino-question ng pag-ibig, hindi ko naman tinatanong bakit. Kasi positive lang naman. Oo nga eh, mukha kasing ang bilis mo makapag-move on. I love you, Claire. Ako nag-move on Let's smile lang tayo. Ayan, as the question is Leo Bucas. Ano tawag dito? Nag-platinum ka na, Ke. Tapos ito, may second album ka. Hindi ka ba nakakaramdam ng masyadong pressure na dapat ito platinum din or double platinum, di ba? Pero in fairness sa melody at lyrics ng kanta, malakas ang recall. Yes, sana mag-LSS kayo. Yes, ang galing naman po yan. Ayoko lang narinig yung lakas ng recall. Certified nagmamahal ka na. Hindi, kasi nga po, nung pinasulat ko yun kay Sir John, sabi ko, gusto ko yung ganyan kasi diba ang mga Pinoy, ang mga Pinay, mahilig sila sa mga, yung parang masakit na kanta, yung parang mga martyr na kanta, diba? Parang, yung mga Pinay minsan nasa kwarto na pero mahilig sila yung nag-e-emote. Sabi ko, gawa tayo nung yung makaka-relate ang mga Pinay, ang mga tao. Diba ang mga Pilipino ganyan, ma-emote, madaming mga hugot din. So, yun, kaya nung pinakita sa akin yung lyrics, yung nasulat na nga, sobrang na-excite akong gawin. Kaya November pa lang, natapos na namin kaagad. So, yun. Pressure, oo naman po. Pero, hindi ko pa rin kasi pinapakawalan yung believe. Kasi, nung una nag-believe ako. Tapos ngayon, doble ang pinakahawakan ko. Believe at in love. Dahil na-in love talaga ako sa paggawa ng music, sa pagkanta. Parang kung dati, parang pinapangarap ko lang na maging recording artist ako. Ngayon, kaya nag-decide ako na ang title ng aking second album ay In Love. Dahil na-in love talaga ako sa music, sa paggawa ng ganito, sa pagsulat. May naisulat din po ako eh. Parang ibang Maha naman yung nandito sa music industry. Parang iba naman yung nako-contribute ko. Parang gano'n pa. Okay. Yes, follow up. Tuloy-tuloy pa ba ang pag-improve mo sa craft mo, ang voiceless and lahat? Siyempre, di ba dapat nag-level up lahat ng bagay? Opo naman. Katulad naman po ng sinasabi ko, hindi naman talaga din ako singer. Pero kahit papano, may tiwala naman po ako na may boses ako konti. Pero yun nga, kapag gusto mo talagang matuto, kahit na hindi ka diva kumanta or hindi ka piritera, feeling ko okay din kasi na may na-share ako na kanta, na music dito sa atin. Kasi, di ba, sa buhay, kailangan natin ng tugtog eh, para may masabayan tayo sa buhay natin. So, ang tugtog mo ngayon masaya naman, di ba? Music ng buhay. Oo, sabi ko nga, if you're happy and you know, just clap your hands. Congrats na. Thank you. Okay, request lang po sa mga kapatid natin from the TV crew. Give space lang po para makita rin po tayo ng mga kapatid natin nasa likod. Baka they would like to ask question. Our next question is from Pink Shazo. Hi, Raha. Hi, Ate. Yun. Question ko lang kung paano paano napili sila sa Milby and si Wheeler Cruz para sa mga collabs mo for this album?
Si Raver kasi, hindi naman po naitatago na kaibigan ko talaga siya. At sa akin kasi, Raver Cruz, nasa apelyido pa lang, alam mong nasa pamilya ng pagkanta, di ba? Na parang ako, naisip ko na parang, bro, kailangan mailabas mo yung talent mo sa pagkanta. Kailangan makagawa tayo ng kanta. So, nung tinanong ko siya, hindi naman siya tumanggi kaagad. Hindi mo siya tumanggi. Talagang sabi niya, sige, game ako dyan, gawin natin. Tapos, kay Samuel B, may nauna kasing isulat yung kanta. Tapos, nag-isip kami ng parang bagay dito sa kantang to, si Sam. Na parang medyo diba husky yung voice, medyo... Sana pwede ba natin play yung kay Sam mamaya? Tapos, yun. Tapos nung tinanong naman namin si Sam, buti na lang hindi pa siya dun sa ibang... Ano bang niya dati? Record yun. Star. Sa Star yun. Mabuti lang hindi gano'ng kahigpit yung Star. So, naipaalam namin ng maigi. Kaya, yun po. Kaya nabuo ang gaano kalayo at saka hiling. So, general, paano mo siguro nag-describe yung album mo ngayon? Mix ba siya ng broken-hearted songs and at the same time mga pang-in-love na? Pang-in-love? Oo. Mas pipiliin kong mas in... Kasi, yun nga, dun sa title ng album ko, In Love. Kasi, di ba sa lahat naman, pag pinakinggan mo yung mga kanta ko, parang ang pinakauna naman kaya ka umi-emote, kaya ka napapakanta kasi in love ka. So, So hindi naman, parang, konting lang no, dahil sa personal may pinagdaan, tapos at the same time, kung lumabas to in love. So hindi lang naman to all about romantic love for you sa tingin ko. yung eto pong album, Oo. Ikaw, I mean in general, feeling mo kasi nung lumabas yung album, nagkataon sabay siya with yung may mga pinagdadaanan ka din. Oo. In love ako kasi hindi dahil sa isang tao, kundi nga dahil meron akong album, in love ako sa trabaho ko. Ang dami kasing bagay o mga pangyayari sa buhay mo na dapat mong ika-inlaban. Hindi lang dapat sa isang tao. Hindi lang dapat sa tao. Dapat, di ba, yung pagmamahal mo, dapat alam mong i-share sa iba't ibang bagay o sa iba't ibang sitwasyon na darating o blessing na darating sa'yo. Okay, so as early as now ba, naiisip mo na kung ano yung plano mo sa gusto mong maging concert? Kasi yung dati sa Music Museum for Believe, diba? Naging successful din. Si Kuya Jerry po sasagot. Yes, after ng Mans the Legal Performer, actually we are very, very fortunate na nandito yung producer natin ng isang big concert, hindi ko pa i-announce ang venue. Nandiyan si Miss Jerica Aguilar, saka yung kapatid na si Jenica Aguilar. And yung isang producer namin nasa Hawaii-based na Pinoy. So, we're thinking of the world tour. Hindi ko alam kung ako na yung world tour, depende sa scheduling ni Nenita Farms, ang aming manager sa Star Magic. At syempre, yung venue to follow malapit sa birthday ni Maha. So, as soon as may contract signing kami, with the big venue talaga, better than the other na nasa Quezon City or whatever. And of course, dahil in-assure kami ng sponsorship, ang major sponsors, masasabi mo, I love my sisters. Nandyan, sisters. si Miss Eileen Go, with siyempre ang PR natin sa sisters, si Dom. Talagang kinabihan niya kami to do the biggest ever concert this year. So, pray po natin, pupuksoy na natin yan.